everyone! Welcome back to another vlog and ay! Bumagsak yung phone ko. Sira na naman. Kakapalit lang ng tempered glass ito. Nagwawala kasi yung mga dog ko. Dito nga muna. Yan. Ito yung ating background ngayon. And ay, ito palang mga ano ko, ililipat ko pala siya sa baba. Ayan, kasi hindi ko siya napapasamang pagdidilig. And kung makikita nyo guys, sa ating background is makalat. Huwag na ako sumama. Ayan o, nag-aayos ako. Kasi kung mapapansin nyo, yung ating mga phytonias dito is sobrang lalago na. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari dito sa isang to. Nalanta siya kasi nakalimutan ko yatang diligan tong isang to. And pagkadilig ko, nagkaganyan na. Parang may something dun sa stem niya. And eto, yan o, punong-puno na yan guys. At saka ito, ililipat ko kasi yon. Kung mapapansin nyo, wala yung begonia natin dyan. Ito, ano pa siya, may space pa. Hindi ko pa naiilipat lahat yung nandyan. And kalat dito guys. Yan. Kalat kasi kagabi ay nag-ayos ako dito sa kabila. Inalis ko yung ating grass carpet. Siguro soon is pipinturahan ko na lang siya ng green katulad or kakulay ng ating grass carpet. Kasi napansin ko na palagi sa area na to is nagkakaroon siya ng lupa. Yan, sa area na yan, yun pala, bumara doon sa ano ko, sa butas. Parang may mga bumara na semento dito sa ilalim na yan. Maliit lang kasi yung butas niya. Kaya kung mapapansin nyo, para siyang lupa. Nagkuskus ako kagabi. So, mamaya ulit pagkatapos ko magtanim, magkukuskus ako kasi, ano siya, oh, tingnan nyo itong bandang to. May mga tira-tira pang lupa. And, tinutok, inaano ko to. Ano ba, tinutusok ko yan. Yan, dyan lumalabas yung tubig. Kasi, syempre dito nagkaka-water dahil natutuluan yung taas. Kaya lang, dahil nga nagbara, ang ginawa ko na lang is alisin na lang yung grass carpet, itinapon ko na lang, konting lupa lang yung nasa ibabaw nun, kasi ang lupa talaga is nandito sa ilalim or sa semento. Ayun o. Yun, na-segue ko lang habang magtatanim kasi ako. Ayan o. Ito kasi palaging natutuyuan ng tubig kasi puro lang to. Basta lang yan, cocoa cubes lang ata to. So before dito palaging nilalanggam yan, and ngayon wala na dahil matagal na lagi dyan dumadaan yung langgam, pero ngayon hindi na or wala na talaga. And kagabi or madaling araw ko lang to inayos. Nilipat ko yung ating mga hoya. Hala, naapakan ko yata. Ay oo nga, naapakan ko. Loko-loko talaga ako. Yung ating string of, kilala siya sa buttons. Yan, Disquija yan. So, dito ko muna inilagay yung ating ibang hoyas. Ayan. Itong nabili kong GPS 7240. Naglalaga siya, guys. So, dito ko lang inilagay yung mga nalagas niya. Sana mayroon pa si seller. Yung iba dito, yung mga late ko or huli kong nabili. Ano yun? Nandun pa sa kabila. Yan, ang bait-bait naman ng ating serpents. Inilagay ko lang dito yung ating mga begonia, pansamantala para magkaroon siya ng laman. And yung laman niyan, 'di ba, before is yung mga gymno. And ipinwesto ko sila dito dahil sayang kasi yung tubig ulan. Walang nakikinabang dito sa area na to. Kada umuulan, tumutulo sa ilalim. So, nilagyan ko na lang ng hoyas. Plus, yung hoya, inalisan ko siya ng pot. Diba double pot yun, guys? So, inalis ko yung nasa ilalim kasi pag umulan is para hindi may stuck yung water. Kaya ganyan yung ginawa ko. So far, madami ng mga bago or bagong dahon dito sa ating mga inaalagaan na bago. Ayan, tinakpan ko lang yung iba, yung mga feeling ko is walang growth pa or hindi pa siya nagkakaroon ng dahon. Nagtataka ako dito kay Matilde. Walang splashes yung lumalabas na dahon. Ayan o.
Sayang. So, bibili ako ng isa nito kasi baka mamaya itong si Matilde, mag-revert na siya into regular form or color. Mas maganda sana yung ganito eh. Kaya lang hindi siya nagdadahon. Tingnan natin sa mga susunod pa. Kasi 2 piraso ko lang naman to nabili. So, dito muna sila. Mahangin dito sa area na to, guys. Hindi pa naman siya ayos na ayos. So, etong mga nandyan is nakalbo na. Nakalbo na, umulan kagabi ng matagal, pero kalbo-kalbo na yung iba. Pinutol ko na din yung money tree. Sumobra yung laki ng money tree. Pinutol ko na yan eh, kaya lang lagi siyang tinutubuan. Ayun o. Nililinis ko yung harapan kasi bala ko siyang palitan ng bagong halaman or tinitrim ko lang siya. Yes, tinitrim ko. Iniisip ko pa kung ano pa yung design na gagawin ko dyan pag naboboard ako. Ayan, palit-palit ng design. Tinrim ko na rin yung ating pencil doon eh. Yung cactus pencil. Ayun, madali mabuhay eh. So, dito na tayo kasi maggagabi na. 4 o'clock na. Tapos, tiniriman ko din. Ay! Hala guys! Naapakan ko na naman. Ano ba yan? Tinrim ko ulit to. Ayan o, tinrim ko ulit siya. Si Magnificum. So, nawala na yung mga langgam-langgam niya. Kasi, inalagaan ko siya ng maayos. Tapos, check natin to. Ayan o. Crispate Beauty. Dito muna kayo. Yung iba nandun pa sa ilalim. And eto, hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. Or ibabalik ko sila sa likod. Kasi, naiinis ako. May kumakain sa kanila. Actually, doon sa isang mami din natin na maganda, may kumain din sa kanila eh. Eto, snail lang kumain dito guys. May nakapasok na snail. Hindi ako nakapaglagay nung pang sa snail. Pang taboy ng snail. Etong iriripat natin, sobrang tagal na ito guys, si Blanchette Eye. Monstera Blanchette Eye. Matagal na to, ugatan na, tapos isang dahon, ayan, dumami na or kumapal na. Pero ang gagawin ko ngayon, hindi ko siya ilalagay sa pole. Papakalatin ko lang siya pababa para mayroon akong ginagawa o iniisip na project na pagdating ng araw kakailanganin ko ng Blanchette Eye na bumababa siya. Kasi, meron na ako nito nang nakalagay sa pole. So, ang wala ko is yung nakaano lang siya, trail lang siya. So, pagpasensyahan nyo na yung damit ko't ganito. Nandito lang naman ako sa bahay. Maaliwalas kasi pag nakaganito. So, meron pala ako ditong fine bark or ito yung fermented. Ito yung mga acacia barks. Ayan. Binili ko nung nakaraan. Matagal na rin. I think last month, binili ko. Ang size niya is 6 to 9 millimeter. Medyo nalalakihan kasi ako sa 10 to 20 millimeter or 30 to 50. And then, eto, nilalagay ko din to sa mga house plants. Wala lang. Naisip ko lang bumili last month. Kasi, bumili na akong 3 kasi perfect to sa ating mga hoyas. Tapos, mas okay din to sa mga house plants. And, bumili rin ako ng vermiculite. Ayan, kasi wala na ako. Ang size naman nito is 5 to 8 millimeter. Ito, 1 liter daw to eh. Tapos, bumili rin ulit ako ng perlite. Ayan, 3 to 6 millimeter. Basta yung pinakamaliliit lang yung binibili ko is okay na. Hindi na ako bumibili ng medyo malaki. And then, bumili rin ako ng second batch ng clip. Kita ko sa inyo yung binibili kong clip. Sa online, sa Shopee ko lang to nabili. Ganito yung itsura kasi matibay siya. Pangbuhok siya. Ayan o, pangbuhok, clear, tapos maganda siya. Perfect siya. Nakita ko to sa ibang bansa or mga Hoya lovers na nag-YouTube sa ibang bansa. So, bumili. Ay, hindi pala to. Yung dragonfly pala. Kaya lang, doon sa seller is gusto niya colorful or iba't ibang color yung ipadala sa akin. Eh, gusto ko white lang. So, bumili na lang ako nito. Alternative. Ganda-ganda niya, oh. Tapos, ito yung itsura niya sa halaman. Parang wala lang. Kasi clear. Ayan, oh. Ayan, yung mga nakikita nyo na ganyan-ganyan. Ayan, eto, DIY ko rin to. Ano to, pang-punk
yung pang fish tank. Ito. Tapos nilagyan ko sa loob ng alambre. Alambre ba tawag dyan? Ayan, ginaya ko lang kasi wala akong makitang clear trellis na nakaganyan na talaga eh. Yan, yung ating pinagkakaabalahan ngayon. Tapos, yung ating potting mix. Kakalinis ko lang pala nito. Yaan mo na. Aanuhin ko na lang mamaya. Lilinisin ulit kasi tatanggalin ko yung mga lupa. Ayan. Ito, ililipat lang natin to sa potting mix na to. Ang potting mix niya is yung pang hoya pa din, pang house plants. Ganito oh. Ayan. May pames, munggo size yung pames. Huwag kayong gumamit nung ano ba yung ginagamit ko before? Matanghito size. Huwag kayong gumamit. Mas maganda malalaki yung pames. And then, rice hull. Konting ano lang ha. Carbonized rice hull. Tapos, meron din tong konting mga charcoal or uling kasi pang hoya ko to. Pinagalo-halo ko na lang. Coco chips. And then, perlite, vermiculite, mga ganyan-ganyan. Pero, rice hull and vermicast is okay na. Ayan, ililipat lang natin to. Yan o. Tignan nyo yung roots, ang healthy. Hindi na natin tatanggalin tong mga to. Ayan. Ay, tanggalin na natin. Ayan, tumutulo. May mga dead roots eh. Ang tawag dito sa niriripat natin guys ay Blanchetti ay. Matagal na to. 6 months na siguro itong nakapropagate. Tapos, madami na rin humingi niyan. Tapos, nagpropagate ulit ako. Ganon, propagate lang. Kasi, pag kumakapal, pinopropagate ko. And then, nagpapalit na rin tayo ng ibang plants dahil sobrang lalaki na yung plants natin. Pinapalitan ko ng maliliit or nagpo-propagate ulit ako ng mas maliliit. O, diba? Hindi ito ma-coco cubes kasi nilalanggam yung aking halaman pag madaming coco cubes. So, coco chips, tingnan natin. Pero, nilagyan ko na to ng... Ay, hindi pa pala to nalagyan ng ano, Starkel G. Lalagyan ko to ng Starkel G. And then, babalik natin sa likod. Naiinis ako, guys, kasi yung ibang halaman ko kinakain ng uod. Namimili pa sila ng mamahali. Nakakaloka. Ay, asin ko muna to, ah. Kasi, ginamit ko to kagabi. Pagbabrush. Nag-brush ako dito ng plant rock. Alisin muna natin to. And then, ito yung next. Kanina ko pa inaapakan. Or kanina ko pa naapakan. Hindi ko na siya naripat simula nung nabili ko. Tingnan nyo yung itsura ng kanyang potting mix. Wala naman potting mix kasi parang coco cubes lang ata to. Coco cubes or coco chips. And namamatay na yung iba. Dahil wala siyang nutrients. Pag umuulan lang, saka ko siya isinasabit sa ulanan. Hindi ko siya iniiwan sa arawan kasi masisira or mabubulok yung stem. Manipis lang kasi yung stem niya. Taob natin. Oh, coco, ano pa to? Ano ba to? Ano ba tawag dito, guys? Ito lang yung kanyang potting mix. Ay, yung kanyang pinagtataniman. O, diba? So, kailangan na talaga natin siya iripat. O. Dito ko siya iriripat. Tapos, bubutasan ko na lang, katulad ng ibang hoya ko. Yan, ganyan. Para naman magkaroon siya ng nutrients. Yan. Kasi ganito lang yung ginagawa ko. Huwag nyo na siyang hihimayin. Especially yung mga discidia, mga hoya na nakadikit sa bunot. Huwag nyo na siyang hihimayin. Kasi guys, yung iba, siguro may 2 ako or 3 na hinimay. Hindi siya nag-success kasi nagsimula siya ulit sa bago or nanibago siya. Tingnan nyo, putol na pala to. Oh. Ito muna tayo sa kabila.
yung iniripat ko na Discadia. Discadia to guys, di ba? Button, string of buttons. Ayan, nandun lang siya sa kabilang gilid. Bubutasan ko na lang yung gilid-gilid para isasabit siya. Nasaan na yung pinag-anuhan ko nito? Eto guys, oh. Yan, bubutasan ko yung paso, tapos ilalagay ko or ikakabit ko. Hindi ko alam kung magpo-propagate ako nito or what, kasi wala rin naman akong paglalagyan pag nag-propagate ako. Yung iba lang, yung mga malalaki yung dahon, yun yung mga pinopropagate ko. So, at least eto, magagamit ko pa to sa mga susunod na buwan pag naisipan ko kung saan ko to ipapang-accent. Ito naman yung next ko na hahaluin. Ihalo ko na rin para hindi nakakalat sa loob ng bahay. Ito, 1 liter vermiculite. Okay naman yung potting mix natin. So, ang gagawin ko na lang, pag gagamitin, mag-a-add na lang ako ng additional na mga kailangan ko. Kasi para dito yan. Ano ba to? Cleopatra. Hindi ko na ibalik yung Cleopatra ko. Ito yung itsura ng vermiculite. Para siyang bato pero magaan. Para siyang foam pag hinawakan mo. Vermiculite. Magaan lang siya. Hindi ko alam or iniisip ko na kung yung bang aking mga ano ba tawag dito, begonia ba is ibabalik ko dun sa ilalim or dito muna siya kasi wala tong laman eh. Pag naglakihan yan guys, ito oh. Yan, lilipat ulit natin yan dahil syempre para makahinga sila ng ayos. Ililipat natin sa ewan ko kung saan ko yan ililipat. Diba guys, yung iba gustong-gusto nila na yung mabilis yung paglago ng halaman or marami sila na po-propagate. Ako, sa ngayon guys, ang gusto ko, okay lang na mabagal lumaki yung plants ko basta buhay sila. Yun lang. Kasi, wala na akong space sa paglalagyan. Tingnan nyo yung itsura ng ating barks. Oops. Ayan o. Yan. Kita nyo ba? Ayan o. Ganyan lang kalalaki yung gusto ko. Tapos, hahaluin natin. Yun lang. Parang naging soilless. Baalikabok yung perlite. Isa pa pala sa dahilan kung bakit tinanggal ko yung grass carpet neto is wala nang mapag-anuhan ng kuko yung mga dogs ko. Kasi pansinin niyo yung mga dogs nyo, mahilig sila magkutkot, ganyan-ganyan. Minsan, inaano nila yung kuko nila, ninenel cutter nila ng sarili nila or pinupudpod. Ayaw nila nung ninenel cutter, gusto nila sila yung nagkukutkot. Yun yung gustong-gusto ng mga dogs ko. So, ayan, inalis ko na din. Tapos, brush na lang. Well, yung atin namang grass carpet, okay lang naman yun na maulanan or basa. Kaya lang, every time na aapak ako, parang naaano ko dahil pagbasa, yung pa ako nababasa din. Minsan kasi gusto ko nakaapak ako pag aapak ako sa grass carpet or dun sa artificial. Kaya lang pagbasa palagi, since ulan ng ulan, tapos tumutulo dito, ayokong nakakaapak lagi ng basa. So, ayun, inalis ko na din. Baka sa mga susunod na buwan or next year, bumili ulit ako. Pero, let's see. Kasi nagbabalak din ako na yung kabila, alisan ko na rin ng grass carpet. Kasi, siya, butas yung taas. Nauulanan din siya palagi. Tapos, pag nagtatapon or natatapon yung aking mga potting mix, dumidikit. Kahit na i-vacuum mo, may naiiwan. Ganyan na siya. Ayan, perfect din sa ating mga houseplants, kahit saan. Huwag lang sa succulents kasi madami siyang madami siyang coco pit. Hindi po pwede sa ating mga mga succulents. Okay na to guys. Ayan, nakapagtanim na tayo. Ayoko nang pumunta dun sa likod kasi once na pumunta ako doon, makakapaggupit na naman ako ng kung ano-anong halaman. Ito lang talaga pikit mata, kinuha ko. At saka itong isa. Kasi nandito lang sa harapan yung mga hoya natin ngayon. Ayan. And, nasa na yung takip nito? Gusto ko nga bumili ng peperomia eh. Yun nga lang, iniisip ko, hindi siya tatagal dito sa Lola. Especially tuwing parang nagsayang lang ako ng pera. Ganda
kasi ng mga peperomia. Hindi ko lang alam bakit hindi sila mabuhay-buhay. Diyan ko lang muna inilagay yung mga peperomia. At dito na rin ang bahay ni Cookies. Charot! Ay! Ba't ka nandyan? Ha? Ba't ikaw andyan? Lagi ka nakandikit sa akin ah. Anyway guys, dito ko na i-end ang ating vlog kasi baka makapiright tayo. I think may ano sa kabilang bahay, yung bagong bahay dito na ginawa. Parang may blessing. Pina-blessing siguro yung bahay kasi maingay, may nagsa-sounds or may nagbibideo okay. So dito ko na i-end ang ating vlog para hindi tayo makapiright. And ang dami ding maingay eh. Ang daming mga nakapark na sasakyan dito, pabalik-balik. Siguro nga dito sa kabila. Hindi pa ako lumalabas ng bahay. Dito lang ako sa loob. Kasi umulan kanina at saka kagabi. Tinamad ako lumabas. So, ano pa ba? Wala na. Yun lang yung ginawa natin ngayon. Parang ang itim ko naman sa area na to. Ano ba yan? Makapag ano nga? O yun ah. Naririnig nyo na ba yun? Yung kantahan na yun? Yan. Wala namang pinagbago. Ba't ang itim? Madilim kasi. Dahil nga ano, parang alungkot ang gloomy ng panahon ngayon. So, bye-bye guys. And see you on our next video. Bye!